Happy Lord's Day po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa Eskinita. Anong pangalan ng Eskinita ito? Maginoo Street po. Maginoo Street. Ayan, may mga kasama tayo dyan. Meron tayong, ayan, kumakaway pa. Mukhang tatakbong kagawad dyan. Amen? Alam niyo po, ang salita ng Diyos wala pong pinipiling lugar. Sabi ng iba, sinasaula nyo naman ang salita ng Diyos kahit nasaan nyo tinadala. Ang gusto nila sa simbahan lang daw po. Hindi po pananahula ang salita ng Diyos kung nandito tayo sa ganitong lugar. Kasi sabi ni Jesus, ipangaral ang salita ng Diyos sa tao. May tao ba rito? Oh. Hindi pala mali. Ang mali, yung mga, ano yung mali? Yung mga kinaposang kaisipan. Gusto nila, sila yung tama. Tama nga sila. By the way, ako nga po palang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Isa po akong senior citizen. 64 na, wala ng trabaho. Nagsawa na sa kakatrabaho. At the age of 20, nag-employed na po ako sa private sector. Kaya, nagsawa na. Kaya umaayaw na ako sa trabaho. Kahit na, maganda pa ang kitahan. Okay. Mag-share po ako ng salita ng Diyos ayon po sa Biblia. Ayon, bago tayo papalaot sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo muna po ay lalapit sa luklukan ng biyaya ng Diyos upang siya naman ang papatnubay sa atin. Panginoon Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, ang iyong salita ay mahayag sa dako ito. Buksan mo po ang puso at isip namin lahat na nakakapaginig ng mabuting balita o salita mo sa umagang ito. Ganon din ang manonood ng video sa social media. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong mga tao ay nilalang ng Diyos. Mula po tayo sa lupa, iminoldi tayo ng Diyos na molding tao at iningaan niya po sa ilong at naging taong may buhay tayo. Tayo na po ito. Kaya pag namatay po ang tao, ang sabi nga, diyan ka nagmula sa lupa, diyan ka rin magbabalik sa lupa. Ang sabi ng Diyos kay Adan. Kaya lahat po tayo, sabi ng tao, ayan, bumalik na siya sa lupa. Yung mga matatanda naman, ano sabi nila? Ay, amoy lupa ka na. Hindi ka pa patay, amoy lupa. Alam nyo, may nakasama ko sa trabaho noon. Ito, hindi joke ito. Ay, talagang kaya nagkaroon po siya ng girlfriend na may edad, pero may pera. Siyempre, puro kami lalaki. Kwento-kwento. Minsan nagkwento siya. O, kinwento niya yung girlfriend niya may edad. Thailander yung naging yung girlfriend niya, pero natuto ng Tagalog. Anong sabi niya? Talagang amoy lupa na. Ibig lang sabihin, talaga nga tawa may lupa. Bakit? Tignan nyo magpagod kayo. Di ba, lalabas yung libag? Pag lumabas yung libag, ano yun? Hindi ba lupa yun? Ibig sabihin, buhay pa lang, nilulupa na. O bakit tayo napunta sa lupa? Okay. Ang sabi ng Panginoong Yesus ay ganito. Dito sa epistola niya, 1:63. Ganito po ang mababasa. Sabi ng Panginoong Yesus ay, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Tayo po, ako, kayo, binubuo tayo ng dalawang kalagayan. Meron po tayong laman, meron tayong Espiritu. Yung nakikita ko sa inyo, yung nakikita nyo sa akin, ito po yung laman. Opo.
Yan ay laman kung tawagin yan. Kaya kung minsan, pagka yung isang lalaki, nagkaroon ng girlfriend at nakipagtalo doon sa isang lalaki, anong sinasabi nila? Pare, kapirasong laman lang, bakit tayo nagtatalo? Di ba ganon? Yun na yun. Di ba ganon sinasabi ng mga lalaki? Naalala ko yung pelikula ni Eddie Garcia at saka si Victor Neri. Yung tinatelescope na ganon doon sa kabilang apartment, naging girlfriend nilang dalawa. Nag-away ngayon ng Eddie Garcia at yung Victor Neri. Anong sabi ni Eddie Garcia sa kanya? Kapirasong laman lang yan. Kasi binubuo talaga tayo ng laman. Okay. At ang sabi ni Jesus, ang laman walang magagawa. Totoo po yan. Wala pong magagawa ang laman sa ating laman. Opo, walang magagawa. Kaya sabi niya, ang aking salita ay espiritu at buhay. Ito yung mahalaga, yung espiritu. Bakit ako gumagalaw? Bakit kayo gumagalaw? Kasi nga may buhay kayo. Pero kayong espiritu. Pag nilayasan kayo ng inyong espiritu, ano mangyayari? Patay po tayo. Yes po. Unang-una, patay tayo sa espiritu, buhay tayo, pero ano? Nabubuhay po tayo sa kasalanan. Nabubuhay tayo sa kasalanan. Efeso, sabi ni Pablo, ganito ang sabi niya. Babasahin po natin ang epistola ni Apostol Pablo. O hindi ba tayo nakaka-istorbo? Baka may natutulog, bigla sumigaw ng Tarzan. Huwag naman sana. Kasi sometimes nangyari, nangangaral ako. Hoy, tumigil ka! Sabi ko, opo, titigil ka! Siyempre, lugar niya, huwag ka tumigil eh, baka sumahin ka. Di ba, pinagkabuyan, umalis ka nga dyan. Wala naman ako magawa, umalis ako eh, lugar nila yun eh. Eh, pag hindi ako umalis, baka bugbugin ako. Okay lang, tunadaan ka. Ang sabi ni Apostol Pablo, Efeso 2:1-2, nung una ay mga patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Pasinin niyo sinabi ni Pablo, yung kausap niya, mga patay kayo, pero kausap niya pa, patay daw. Paano nangyari yun? Imagine. Wala ko si Pablo. O, kayo mga kayo mga patay na kayo. Kayo, mga patay na kayo ha. Pero, ayan, gumagalaw kayo, patay na kayo yan. Ito sinabi ni Pablo. Dos. Sinunod niyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan nito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamahan ng Espiritong naghahari sa mga taong suwain. Yung pala, ayan, kaya pala sinabi tayo mga patay, tayo pala yung nabubuhay sa kasalanan. Hello? Sino bang walang kasalanan sa inyo? Sige nga, magsabi ng amen. Aba! Sino yung nagsalita ngayon? Ay! Ito, papaliwanag ko yan ha. Tingnan nyo, tinitignan ko lang kung gaano kayo ka-alerto. Yun alerto yun, kaya nakasagot. Kanya nakasagot niya mali. O bakit mali? Ang sabi po ni Juan, hindi ako may sabi niyan ha. Si Juan, na lingkod ng Diyos. Pag sinabi mong wala kang kasalanan, alam nyo, medyo mabigat-bigat ang ibig sabihin niya. Ito, babasahin natin para meron tayong ebidensya. Okay, ayon sa kasulatan po. Sa unang 1:8, kapag sinabi ng isang tao na siya ay walang kasalanan, ano ang ibig sabihin? Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Verse 10. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin
sinungaling ang Diyos. At wala sa atin ang kanyang salita. Mabigat ito. Kaya, pag tinanong kayo kung may kasalanan o wala, sabihin nyo may kasalanan kayo. Lahat po tayo nagkasala. Kahit na nagsisimba ka linggo-linggo eh. O, hindi ba? Ito, dito na lang sa Tondo ha. Hindi ako taga-Tondo. Hindi ba pagkatapos magsimba? Ito, nakikita niyo literal yan. Maya-maya mag-aaway sila, nagmumura na. Maya-maya, ano sabi ng barkada? Pare, halika na. Naghihintay na yun. Ganyan. O, di ba? Yung chat. Nung medyo maligay-gay na, putang ina po pare. Ayan na, di ba? Masaya sila, pero nagmumura sila. Yan. Yan ang sinasabi niya. Nabubuhay sa kasalanan, mga patay na kayo, sabi ni Pablo. Pero mga tao silang buhay. Ano yan? Wala silang kaugnayan sa Diyos. Sinong gumagamit ng electric fan? Sinong gumagamit ng electric fan? Eh, lahat naman dito gumagamit, ano? Pahingin nga ng isa. Kapag ayaw mong gamitin ng electric fan, anong gagawin mo? Oh, ganyan din po tayo. Nang tayo po'y nabubuhay sa kasalanan, para tayong electric fan na patay. Wala tayong kaugnayan sa Diyos. Dahil sa kasalanan. Ano? Eh ngayon, sinabi ni Pablo, lahat naman tayo nagkasala at ako pinakamasama, sabi ni Pablo. Kaya ako nagawa yung masamang gawa ko dahil sa kawalan ko ng pananampalataya kay Jesus. Alam niyo po ba anong kasalanan ni Pablo? Hindi ba pinaparada niyo pa? Oh, alam niyo ba anong kasalanan ni Pablo ng panahon niya? Siya po ay mamamatay tao. Killer. Oh, di ba? Isipin niyo, pero biyaya ng Diyos nang makainkwentro niya si Jesus sa Damascus, yun, sabi niya, Pablo, magbuhat ngayon. Mangangaral ka, gagawin kitang ministro, gagawin kitang apostol, para mangaral ka ng salita ng Diyos. Magbuhat noon, siyempre hindi na siya pumatay ng tao. Nangaral na siya. At siya naman ang pinatay. Nabaligtad bigla, no? Dati siyang nagpapamatay ng tao, pumapatay ng tao, nagpapahirap ng tao, bandang uli. Siya na pinapahirapan at siya pa ang pinatay sa nakaganyan siya. Ha? Yung imbis na cross, X. Yan, nakaganyan siya. Yun ang kamatayan niya. Noong 63 AD. Diba? Doon po namatay si Apostol Pablo. At salamat sa Diyos. Sabi niya, ito, yung kwento niya. Ang kwento niya, ito, nagkwento siya, nagtapat siya. Sa unang Timoteo 1:12. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas para sa gawain ito, yung pangangaral. Sapagkat ako'y minarapat niya at inirang na maging lingkod. Yan, maging apostol siya. Kasi inirang niya ako upang maglingkod sa kanya, bagamat nung unay nagsalita ako laban sa kanya. Bukod dito, inusig ko siya at nilay. Sa kabila nito, kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa. Hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Yung palang dahilan, wala pa siyang pananampalataya kay Jesus, kaya pala pumapatay siyang tao. Kaya tayong mga tao, hindi tayo nakaugnay noon sa Diyos. Kaya tayo gumagawa ng masama.
Tandaan nyo, wala tayong kaugnayan sa Diyos, kaya tayo gumagawa ng masama. Ibig sabihin, patay kayo dahil lang sa inyong mga kasalanan at mga pagsuway. O sino sa mga anak dito pasaway? Diba may mga nanay? Pasaway ka anak! O ingat ka anak, pasaway ka. Patay ka. Hindi ako may sabi niya, binasa ko lang ha. Efeso 2, 1-2. Kasi nasa ilalim ka ng kapangyarihan ni Satanas. Tatandaan po natin. Walang pwede magturo na, ay yung kapitbahay ko yan, walang yayan. Yung kapitbahay ko yan, ay walang yayan. Walang pwede magturo po ng yan. Ang kapitbahay ko yan, marites yan. Yung kapitbahay ko yan, bla 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 bla. Hindi po pwede kayong magturo. Kasi nga, kung may kasalanan yung kapitbahay mo, pero ka rin kasalanan. Dapat ang pagtuturo, ganito walang yaka. Ganyan. Tinuturo mo yung kapitbahay mo, tinuturo mo rin na sarili mo. Pareho pala kayong walang yak. Di ba? Pero pag ganyan ang turo mo, ba delikado yan? Baka mag-away kayo ng kapitbahay mo, papatay ka niya. Di ba sabi niya, ano sinabi mo? Di ba ganyan? Dapat ang turo ganyan. Masama yan, masama din ako. Di ba? Kaya tayo pong lahat, ang sabi ni Pablo sa kanyang panahon, lahat po tayo nagkasala at hindi tayo karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Isipin nyo yan. Nagpaganda ka na. Naglagay ka ng pamada. Pagkatapos sabi ng Diyos, sino ka? Di ba? Sino ka? Hindi nga po tayo karapat-dapat sa Diyos dahil sa kasalanan. Ibig sabihin, kailangan po malinis tayo. O paano naman malilinis ang tao? Gusto niyo bang malinis? Tanong ko sa inyo, gusto niyo bang malinis? Bibigyan ko yung halimbawa. Sino naglalaba dito? Taas ang kamay. Anong ginagamit niyo pag gusto matanggal ang mancha? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Suka. Kalamansi, suka. Lahat gagawin natin para malinis ang damit, di ba? Di ba? Walang taong gustong malinis ang damit, hindi siya gagamit ng mga sinabi ninyo. Ano yung kukuha lang damit? Sampay. Pwede ba yun? Na wala man lang di ba? Ganyan din po ang kasalanan. Kung gusto natin matanggal ang ating mancha sa ating katawan, ano kailangan natin? Jesus! Kaya nga po pinadala si Jesus dito para sa iyo, para kayo, at para sa ating lahat. Yan ang kailangan natin. Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lang po ang makakapaglinis ng ating mga kasalanan. Naalala nyo ba, sabi ni Juan, nang papalapit si Jesus sa kanya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. O sino marunong magkanta rito? Yung kordero ng Diyos. Sino nakakalam ng kanta na yon? Kordero ng Diyos. Sige, tuloy nyo. Sige, tuloy. Sige. Isipin nyo, pag kinakanta nyo yun, anong nakalagay? Mahawa ka sa akin. See, ang ganda. Kinakanta mo, nananalangin ka na pala. Maya-maya maramdaman mo, tumutulo ang sipon mo at ang luha mo.
Diba? Pag nadama mo yun, nadama ng puso mo, you need Jesus, mararamdaman mo, lumuluwa ka. Anong sabi ng kapitbahay mo? Papa, nag-iimala siya. Hindi ba? Opo, sa kagalakan. Habang umahawit ka, talagang hindi mo maiwasan ang lumuha ka. Totoo yan. O sino nanood ng Passion of Christ? Yung pelikula, Yung Mahal na Araw. Alam nyo, kapag pinanonood ko yon, sadyang lumuluwa po ako. Bakit? Habang nilalati ko si Jesus, nararamdaman ko, yun ang ating kasalanan. Bawat ataw sa Kanya, yun ay kasalanan ko. Kaya ba pinanonood ko yan, bumabagsak ang luha ko. Bakit? Siya ang tumuhos ng ating kasalanan. Siya, kung tayo lang, wala tayong kakayahan, kaibigan. Sige nga, tanongin ko kayo, paano yung bayaran ng kasalanan niyo sa Diyos? Wala, kahit ikaw pa si Bill Gates, yung pinaka-bilyonaryo sa buong mundo. Kilala niyo si Bill Gates? Habang gumagamit kayo ng Facebook, social media, pinayayaman nyo si Bill Gates kasi nga po siya nag-invento ng software. Kahit 5 lang ang kita niya, ilang milyon ang tao sa buong mundo. Araw-araw lang ang kita niya. Sa piso lang bawat isa. Kita niya? Siya pwede niya bang bayaran kasalanan niya sa Diyos? Hindi. Ang pwede lang ang ating kailangan, isuko ang buhay natin sa yan. Sino ngayon ang tumatanggap kay Jesus sa inyo po? Taas ang kamay. Yung tumatanggap kay Jesus, magpipray na tayo. O, dito. Yan. Sino? Taas ang kamay. Okay. Dito, sinong tumatanggap kay Jesus? Yan. Amen. O, sige, magpipray na tayo po, ano? Ako po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa, ano bang street ito? Maguinoo Street. Dito po sa Barangay 104, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. God bless us all. Bye-bye!